Iniisip ko po minsan na paano pagka may nangyari sa akin, paano yung mga anak ko? Sino mag-iintindi ng mga anak ko? Kaya ang inaano ko, lahat ng pag-iingat gagawin ko kasi pag ako may nangyari, kawawa yung mga anak ko. Sa kabila ng araw-araw na panganib sa trabaho, pininturahan ni Joanne ng tapang ang kaba sa kanyang dibdib. At hindi lang niya dinoble, kundi triniple pa ang pag-iingat. Ang gumaganda gawa natin Okay Dahil ko dyan. Tuloy mo lang, ha? Maraming salamat, sir. Okay, basta ganyan lang yung gawa. Ayusin. Opo. Magbubutihan ko pa, sir. Very good. Pero sa kabila ng hirap ni Joanne sa trabaho, hindi naubos ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanyang pagiging ina. Minsan po, sinasabi niya sa akin, lagi siya nagtatanong na nasan si mama, ba't laging wala dyan, ba't kayo lang. Sinasabi ko lang po, nagtatrabaho. Wala naman kaming choice eh. Wala namang magtatrabaho sa amin. Si Papa po wala, nagtatrabaho po sa ibang lugar. Hindi ito iniinda ni Joanne. Araw-araw, patuloy lang siya sa pagpasok sa trabaho. Tuwing magkakaroon ng break sa construction, umuwi si Joanne para maasikaso at maipagluto ang kanyang mga anak. Kumbaga sa araw-araw na ginagawa ko, parang nakasanayan ko na rin naman po na trabaho, tas intindi po sa bahay. Yung ipagsasabayin ko po yung gano'n na mag-aasikaso po ako sa bahay bago umalis, bago pumasok ng trabaho po. Tapos pagdating ko po ng tanghali, kailangan ko pa rin po umuwi para po maasikaso naman yung mga anak ko sa oras ng pagkain. Kasi pag hindi po ako umuwi, hindi rin po sila nakakain po. Tapos pag ano po nun, konting pahinga, pasok na naman po ako. Kinakaya lahat para sa anak ko. At dahil alam ni Krisha na siya lang ang masasandala ng ina, siya na ang tumatayong nanay sa mga kapatid kapag nasa trabaho si Joanne. Ako na lang po nakilig sa bahay, ako nag-ano ng mga pagkain namin, ako nag-aalaga sa kapatid ko. Sana naisip ko pong tumigil na sa pag-aaral. Gusto ko na lang pong magtrabaho, matulungan si mama. Pero hindi pwede, kailangan ko pong mag-aaral. Matulungan, maaman sila mama sa hirap. Kaya po yun, nag-aaral na lang po ako. Ako po gumagawa ng paraan. Tinutulungan ko na lang po sila kahit hirap na. Pero sa kabila ng tapang, may mga oras na natatalo sina Joanne at ang kanyang mga anak ng lungkot at ng pagod. At pagkamis nila kay Sherwin. Mahirap po kasi ako lang po, wala akong nasasabihan ng ano. Minsan, nanghiram lang din siya ng cellphone. Ayun lang po, basta miss ko lang po siya. Pagka yung halimbawa, kailangan ko ng kausap sa mga bata po, yung mga ganun po. Pag wala naman po, yung mga anak ko po ang kinakausap ko. Na pagod na si mama, na ganito ganyan, yun po. Mag-iingat ka lagi kahit wala kami dyan, hindi ka namin nakakasama. Mag-iingat ka lagi, sinusuportahan ka namin dito. Mahal na mahal ka po namin. Nagpunta ang Wish Ko Lang team sa Rizal para hanapin at kamustahin si Sherwin. Pagkatapos magtanong-tanong at mag-ikot, finally ay nakita namin si Sherwin sa Barangay Libid, Binangonan, Rizal. Hindi na ako makauwi ng Laguna. Halos 2 months akong hindi nakakapagpadala doon sa pamilya ko. Namimiss ko yung pagbabanding namin nung anak ko si Krisha, si Ken, tsaka si Krisha. At yung aking asawa na lagi kaming nagbabanding. Hindi madaling mawalay sa pamilya ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Kaya naman susubukan ng aming team na baguhin ang buhay ni na Joanne at Sherwin. Sinundo namin si Sherwin sa kanyang pinagtatrabahuan sa Rizal. At para higit na maging espesyal ang muli nilang pagkikita, isang makeover ang ginawa namin kay Joanne at sa kanyang mga anak. Ayan, sino naman kaya itong wonder nanay dito sa Wish Ko Lang? Tapos na kaya ang kanyang makeover? Tignan na nga natin. Wow naman! Grabe!
Ang ganda naman ni nanay. Sino mag-aakala construction worker yan? Welcome sa wish ko lang. Nay, ang ganda niyo naman. Ang ganda ng makeover niyo. Pagkatapos ng aming kamustahan ni Joanne, oras na para sa muling pagkikita ng mag-asawa. Paano yung mister niyon? Nasaan na siya ngayon? Kamusta na siya ngayon? Pagkano po, nakaka-extra naman po. Nakaka-extra siya, pero... Lagi kasama yung tatay po. Oo. Saan na siya ngayon? Nasa trabaho po. Kailan niyo siya makakapiling? Ay, hindi ko pa lang po alam kung kailan po. Pagka po siguro, pwede na po. Ha? Mga bata, namimiss niyo ba si Daddy? Ha? Gusto niyo ba siya makita muli? Ha? Oh,